pangako, Diyos ang nagbigay. Plano niya'y ganap, tayo'y kanyang gabay. Plano niya'y kapayapaan, hindi kasamaan. Pag-asa't kinabukasan, kanyang iniaalay, iniwalay, ilagaw, sa kanya'y maghintay. Hindi niya layunin ang tayo'y pahirapan, kanyang iniisip ang ating kabuti. Tayo ay tila madilim at libliban, ang plano niya'y tiyak, walang pagkakamali. Hindi niya layunin ang tayo'y mahirapan, kanyang iniisip ang ating kabuti. Kahit ang daay tila madilim at libliban, ang plano niya'y tiyak, walang pagkakamali. Plano niya'y kapayapaan, hindi kasamaan. Kahirapan, pag-asa't kinabukasan, kanyang iniaalay, tiwala'y ilagaw, kanyang sakay maghintay. Hindi niya layunin ang tayo'y mahirapan, kanyang iniisip ang ating kabuti. Kahit ay tila madilim at libliban, ang plano niya'y tiyak, walang pagkakamali. Lang ng Diyos ay pag-asa. Sa dilim ng mundo, ang liwanag. Magandang gabi po sa ating lahat. Welcome sa ating Night Live Devotion. Dito sa ating live stream ngayong gabing ito. Kamusta po ang lahat? Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at magandang pakiramdam. Tunay ngang napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon. Bagamat tayo po ay humarap sa maraming pagsubok, hamon sa ating buhay, but still God is good all the time, and all the time God is good. At alam natin na ang planong ng Diyos para sa atin ay hindi kasamaan kundi kapayapaan, pag-asa para sa ating kinabukasan. Once again, ito naman po ang inyong abang lingkod, ang inyong Lady MZ, na kung saan ay nandito po tayo sa ating minamahal na The Blind Unity Official YouTube channel. At kasama ko po ang maghahatid o magbabahagi ng ating banal na salita ng Diyos, ang ating butihing mahal na pastor from Valley of Praise, ang ating si Pastor Jervin Enriquez. Hello, Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat ng tagapakinig at sumusubaybay ng ating The Blind Unity Official. Salamat po sa patuloy na pagsuporta. Magandang gabi rin sa iyo, Sister Marian. Magandang gabi po, Pastor, at salamat po at naging ano na naman po natin ang ating
The Blind Unity Night Live Devotion at nandito na po tayo sa episode 35. Yan, purihin ang Panginoon dahil bagamat marami tayong pinagdadaanan pero talagang ang Diyos ay napakabuti at hindi niya hinayaan na mahinto ang programang ito. God is good. Thank you, Lord. Amen. Purihin ang Diyos. And po ay wala po ang ating ibang mga kasamahan pero siguro ay mamaya-maya nandiyan po sila sa ating YouTube channel. Kung kayo po guys, mga kapatid sa pananampalataya, kayo po ay baguhan dito sa ating YouTube channel. Please do subscribe, like and share sa ating mga videos, especially sa gawain na ito. Kindly like and share sa ating live stream upang marami pa po tayong maabot na mga kapatiran sa pananampalataya. Marami pa pong makarinig ng banal na salita ng Diyos. Of course, hindi ko man nailagay sa comment section ang Valley of Praise. Pero po, very searchable ang kanilang YouTube channel and yet ilalagay ko po mamaya sa ating, after ng live stream, doon sa ating comment section sa ating pinaka YouTube channel, kumbaga yung kanilang YouTube channel, Valley of Praise. Please do subscribe din po sa kanilang YouTube channel, of course sa kanilang FB page, ang Valley of Praise Facebook page. Gayun din po sa The Blind Unity Facebook page. Kindly follow sa mga hindi pa natin followers and like and share sa ating mga videos. Okay po, tayo po ay dadako na sa ating gawain ng ating night live devotion. Inyo pong abang lingkod ngayon ay all-in-one. Wala po tayong tagapanguna pero ako po ay tagapanguna na at kumbaga yun din po ang magbibigay sa inyo ng awitin. Ayan po. At tayo po ay dadako na sa ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. Of course, ang opening prayer natin, si Brother Vincent Ryan J. ni Pomosino. At ang makalangit na awitin ay mula sa inyong abang lingkod na ito. Okay po. Just stand by at kasama po tayong magnilay-nilay mamaya sa banal na salita ng Panginoon. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Night Live Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't
Magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Divine unity devotion, daluyan ng pagmamahal. Ihanda mo ang iyong puso Hawakan at buksan ang iyong isipan. patungo sa Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos divine unity. na magbibigay sa atin ng kapanatagan, Sa presensya liwanag, tayo'y mag-ibig. pag-asa Sa awit na papuri. at paglago sa ating pananampalataya Sa pagkakaisa ng biyaya ng sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, mata ng Diyos. pakikinig sa Kanyang banal na Ebanghelyo Nakikay ng Diyos. at sa ating pagbabahagi nito. Sa kalungkutan, sa Diyos lamang pag-asa. Sa Diyos lamang tagumpay. Divine unity devotion. Sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Tayo'y mag-ibig. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. Nightlife Devotion. 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 Tayo pong lahat ay manalangin sa ating mahal na Panginoon para sa gabing ito sa kanyang patnubay at paggabay sa atin. Panginoon naming mapagmahal, kami po ay humihingi ng patnubay at ng iyong gabay para sa aming gawain tuwing Huwebes ng gabi, ang aming weekly nightlife devotion. Nawa ang lahat ng mga nakikinig at nanonood nito ay yung gabayan tungo sa iyong mga gawain at kanilang isa-puso at isa-isip ang lahat ng kanilang maririnig dito. Ito po ay pagpupugay sa iyong mga nagawa, sa iyong mga salita at sa iyong mga pagpapala. Maraming salamat po, aming mahal na Panginoon. Amen. Po, maraming salamat, Brother Vincent, sa iyong panalangin. Tunay nga po, napakadakila at napakabuti ng Diyos sa buhay natin. Bago po tayo magpatuloy sa ating gawain at sa pagbabahagi ng banal na salita ng Diyos, tayo po muna ay makarinig ng isang makalangit na awit.
trust in you. Let the weak say I am strong and I'm strength on my Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong and I'm strength of my Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong and I'm strength of my Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Okay po, magandang gabi muli po sa inyong lahat. Pasensya na po, medyo naiyak lang. Talagang si Lord po pag kumilos sa ating puso, talagang napakadakila at ang himala po ay agad-agad niya pong ipinababatid sa ating lahat. Ngayon po, tayo po ay dadako na sa pinaka-espesyal na gawain, ang ating pagkaing espiritual, ang paghatid ng banal na salita ng ating Panginoon. At ito po ay dadalhin at ihatid ng ating mahal na kapatid, ang ating mahal na pastor sa Valley of Praise, Pastor Jervin Enriquez. Purihin po ang Panginoon, ang Diyos na banal na buhay sa bawat buhay po ng bawat isa sa atin na nakikinig at nagsusubaybay sa ganitong gawain. At ako po ay naniniwala na ang bawat salita ng Panginoon sa ating buhay ay mahalaga at hindi lamang po mahalaga kundi may kakayanan na kung saan ay makapagbago ng sitwasyon ng bawat buhay, ng bawat nakikinig. Salamat po sa muli sa pagkakataon na to. Kaya niyo po na mag-umpisa ako sa isang panalangin at kinagagalak ko po na kayo at ang bawat nakikinig ay mapaglingkuran natin. At higit po sa lahat ay mabigyan po ng kaluwalhatian ang ating Panginoong Kristo sa pamamagitan po ng ganitong gawain. Tayo po'y manalangin.
Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa pagkakataon na ito at naniniwala kami, Panginoon, na Ikaw, Panginoon, ay kasama namin palagi. Ano man yung sitwasyon at pinagdadaanan namin sa aming mga buhay, isa lang po, Panginoon, ang alam namin ang magtiwala sa iyo. Kaya Lord, sa pagpapatuloy po ng gawain na ito, tulungan mo po kami at turuan mo po kami sa pamamagitan po ng iyong mga salita. Samahan mo po kami at nawa po sa mga makikinig ay Amen. maging Jesus. isang pagpapala ang bawat salita na aming tatanggapin sa gabing ito. Maging magkaroon, Panginoon, ng parte, malaking parte ng pagbabago sa bawat buhay ng nakikinig at nagsumusubaybay sa ganitong gawain. Salamat po, Panginoon. Yes. Hallelujah. Purihin at sambahin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay. Isang mapagpalang gabi ulit sa atin mga tagapakinig. Yes, magandang gabi po. Salamat po muli sa inyo, Ate Mary Ann, sa tagapakinig ng taga-subaybay ng ating YouTube channel. At palaki po ng palaki ang ginagawa ng Panginoon sa ating buhay at palaki din po ng palaki ang gawain niya. Sa mga sumusubaybay, kung meron po kayong mga comments and suggestion, maaari lang po kayong type sa comment section, prayer requests, mga bagay na kailangan nating ilapit sa Panginoon. At ako po ay naniniwala na kung patuloy tayong maglalaan ng panahon at oras sa kanyang mga salita, ang Diyos po ay nakahanda rin makinig at samahan tayo sa bawat hamon ng ating buhay. Amen. Kanina po, hapon, pag uwi ko, ay nananalangin ako kung ano po ang kinakailangan. Lagi po ako nagsasubmit sa Panginoon kung ano po yung kinakailangan na salita ng Panginoon na ating ibabahagi. At dinala niya po ako, pinaalala niya po sa akin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa Lucas. Hayaan niyo po muna pong basahin sa Lucas chapter 23 verse 43. Basahin ko po muna sa wikang Ingles at bago ko po babasahin sa wikang Tagalog. Sabi po sa wikang Ingles, ang aking po translation ay updated King James Version. Ang sabi po, and Jesus said unto him, verily I say unto you, today shall you be with me in paradise. Sa Tagalog po, sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Yan po yung pagbubulay-bulayan po ng natin na salita ng Panginoon. Ngayon, gusto ko lang pong ibigay ang background ng tagpong ito. Ito po yung tagpo na kung saan ay malapit ng bawian ng buhay ang Panginoong Jesucristo nung po siya ay nakapako sa krus. Kung matatandaan po natin, kung atin pong babalikan ang tagpong ito, ay meron pong kasamang ipinako ang Panginoong Jesucristo sa Golgota o sa bundok na tinatawag na bungo, isa sa kanya sa kaliwa at isa sa kanan. At ang mga tao na ito ay itinuturing din na makasalanan. Kumbaga sa panahon natin ngayon ay pinakamasamang tao sa ating lipunan. Kaya nila dinaranas ang bagay na yun. Kung matatandaan po natin, ay meron pong
isa sa kaliwa at isa sa kanan na ipinako rin kasama ni Kristo at dinala rin upang patayin kasama ang dalawang kriminal. So, nang dumating sila sa lugar na tinatawag na bungo, kanilang ipinako siya sa krus. Kasama ang kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. So may kasama po ang Panginoong Kristo sa tagpong ito. At sinabi po ng Panginoong Jesus na, Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ito po yung second to the seven last words na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Pero ang pagpupukusan po natin ngayon is yung dalawang magnanakaw, dalawang kriminal na ipinakong kasama ng Panginoong Hesukristo. Sabi ng verse 35, nakatayong nanonood ang taong bayan, subalit tinutuya naman siya ng mga pinuno at sinasabing, iniligtas niya ang iba, iligtas din niya ang kanyang sarili kung siya ang Kristo ng Diyos na pinili. Verse 36, nililibak din siya ng mga kawal na lumapit sa kanya at inalok ng suka. At sinabi, kung ikaw ang hari ng Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Meron ding nakasulat na pamagat sa itaas niya na ang sabi, ito ang hari ng mga Hudyo. Patuloy siyang pinagtatawanan ng isang kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Subalit, sinaway siya ng isa sa kanya at sinabing, hindi ka ba natatakot sa Diyos, yamang ikaw ay nasa gayunding hatol ng kaparusahan. Tayo, nahatulan tayong matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit, ang taong ito ay hindi gumagawa ng anumang masama. Kaya't sinabi niya, alalahanin mo ako, Jesus, pagdating ng iyong kaharian. So, tingnan po natin yung pagkakapare-pareho ng tagpong ito. Nung panahon po na ito na ang Panginoong Jesus ay nasa krus ng Kalbaryo at nakapako, siya ay kilala din bilang isang na nagpapagaling, gumagawa ng mga himala. So, may mga tao na inaabangan kung ano ang gagawin ng Panginoong Kristo. At the same time, the same feeling, the same situation na nararanasan ng ating Panginoong Kristo ng mga panahon na yon, ay mayroon namang isang kriminal din o magnanakaw. Ang sabi ng Biblia is nagde-desire ng kaligtasan, nananalangin din sa Diyos ng kaligtasan, pero at the same time, tinutuya ang Panginoong Kristo. So, tingnan po natin. Unang-una, dalawang tao na nasa parehong sitwasyon. Pangalawa, dalawang tao na nakapako sa krus. Dalawang tao na pareho ang kalalagayan, pero nagkaroon ng magkaibang resulta sa kanilang buhay. Marami po sa atin na madalas o may mga pagkakataon na china-challenge ang kakayahan ng Diyos sa ating buhay. Na kung ikaw ang Diyos, kung ikaw ang Kristo, alisin mo ako sa sitwasyon na kung saan ay pinagdadaanan ko. Pero,
hindi naman naiintindihan ang pagka-Diyos ni Kristo sa kanyang buhay. Kumbaga, gusto mong mawala ka sa sitwasyon na pinagdadaanan at nararanasan mo ngayon sa kaparaanan na gusto mo. Pero merong kakaiba dun sa isa tao na ipinako sa krus kasama ng Panginoong Kristo. Sabi niya, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan. Alam mo po, dito po kinausap ng Panginoon na kung saan ay ito na po yung nawawala sa karamihan, yung takot sa Panginoon. Maraming naniniwala na si Kristo ay tagapagligtas. Ano po kung ibig sabihin? Maraming naniniwala na si Jesus ay Savior, pero hindi po nila kayang tanggapin ang Lordship ni Jesus sa kanilang buhay. Kumbaga, gusto lang po nila magkaroon ng benepisyo o magkaroon ng katugunan sa sitwasyon na kanilang pinagdadaanan, pero hindi po ganoon ang plano ng Panginoong Kristo. Ngayon po, tingnan lang po yung karakteristik ng isang magnanakaw na ipinako sabi ng Kristo. Unang-una, sabi doon, he acknowledging that he is a sinner. Ulitin ko po, he is acknowledging o we acknowledging that he as a sinner. Naalala ko po noon na kung noong bago pa lang ako nakakilala sa Panginoong Jesucristo na sinasabi ko na kung totoo ka, baguhin mo ang aking buhay. Kagaya rin po ako ng isang magnanakaw dun sa kaliwa niya na sinasabi na kung totoo ka, iligtas mo ang iyong sarili. Wala po pinag-aiba yun. Na nananalangin at lumalapit tayo sa Panginoon, pero hindi po natin ina-acknowledge ang pagka-lordship niya sa ating buhay. Samantalang itong isang magnanakaw na ito is, sabi doon, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Tayo, marapat lang tayo, pero siya na wala siyang ginagawang kasalanan sa kanyang buhay, tinanggap niya na siya ay makasalanan. Alam niyo po, ito po yung kulang sa ating buhay na ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo na tayo ay makasalanan. Na every time na tayo ay lalapit sa paanan ng Diyos, na ina-acknowledge po natin na tayo po ay may kakulangan, na tayo po ay meron tayong hindi kaya na ang Diyos lamang po ang makapagbibigay sa ating buhay. So, nung sinabi ng Panginoon sa Kristo na ngayon pa lamang ikaw ay makakasama ko sa paraiso, ito po ang ibig sabihin po ng Panginoong Jesucristo. Today, you will be with me in paradise. Being with Jesus, there is a life after death. The blessed presence of God and the spiritual restoration na mangyayari sa ating buhay when we acknowledge that we are a sinner. Amen po. So, ang ibig sabihin po, kapag tinatanggap natin na tayo ay may kasalanan, inaalaw natin na ang Diyos ay mag-control sa ating buhay.
So dalawang bagay ang pupwede nating gawin. Una po, acknowledging that we are a sinner and accepting that Jesus is our Lord and Savior. At doon po natin mararanasan yung sobra-sobrang kapayapaan sa ating buhay na hindi po kaya ibigay na naman. Tingnan niyo po yung the word remember. Sabi ng isang magnanakaw sa verse 42, Jesus, remember me when you come into your kingdom. The word remember ay napakahalaga po pag pinag-aaralan natin ang salita ng Panginoon. Kung maalala po natin sa Genesis, God remembered Israel. Naalala niya ng Diyos yung ipinangako niya kay Israel, kaya inalis siya out of Egypt. At meron ding pagkakataon na God remember Rachel sa 1 Samuel and open her womb. Yung hindi magkaanak, inalala siya ng Diyos. And God remembered Noah nung ginuno ng Panginoon Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. So, the word remember is napakahalaga po sa ating buhay pananampalataya. Ano pong ibig kong sabihin? The word remember, ito po yung bagay na kung saan is wala po tayong ibang iniisip kung ano po ba yung katatayuan na atin sa harapan ng Diyos. Tayo pong lahat ay makasalanan, maging ang inyo pong lingkod na tagapagsalita. Hindi po porket ako po ay nagsasabi o nagsishare ng salita ng Panginoon, ay hindi po ako nagkukulang o nagkakamali o nagkakasala. Hindi po ganon. Kundi po, kagaya po ng isang magnanakaw na nakapako sa krus sa tabi ng Panginoong Jesucristo, ako rin po ay inalala lang din po ng Diyos. At ako po naniniwala na anuman pong pinagdadaanan natin sa ating buhay, ang kailangan lang po is maalala natin ng Diyos para alalahanin tayo ng Diyos. Amen. Ulitin ko po, kailangan lang po natin maalala na may Diyos para po alalahanin tayo ng Diyos. At sa isang taong mamamatay na, ay napakahirap po ng sitwasyon na nasa punto ko na ng pag-aagaw buhay. Alam niyo po, pag ang taong may isang pastor na nagsabi na may higit sa 1,000 tao na ang kanyang nakausap o nakasama bago bawian ng buhay, at wala pong tao na ni isa ang nagsabi na sayang ang aking ari-arian, kanino ko kaya iiwanan? Wala pong ganon. Kung hindi yung bagay na pinanghihinayangan nila is yung mga bagay na patutunguhan na nila, na nag-aalala sila na ano kaya ako pagkatapos ng buhay na ito. And we do believe, we all believe na there is a life after death kung pag-aaralan po natin ang salita ng Panginoon. Kaya po, napakahalaga na maalala natin yung katatayuan natin sa harapan ng Panginoon
At kapag po nagawa natin yun, is aalalahanin din po ng Diyos tayo. But the thing is this, akin pong nakita na kung wala po ang kapakumbabaan sa ating buhay, hindi po natin to magagawa. Ulitin ko po yung sinabi ng isang kasama ng Panginoong Jesucristo dito. Ang sabi doon, subalit sinaway siya ng isa sa kanyang sinabi, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan? Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa, subalit ang taong ito ay hindi gumagawa ng anumang masama. Doon pa lang sa sinabi niya, ito po ang nakakatuwa. Ito pong magnanakaw na ito is wala siyang pagkakataong magsimba. Wala siyang pagkakataon na mabautismuhan o wala siyang pagkakataon na sumali sa anumang relihiyosong grupo. Isa lang po ang sinabi niya na, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Alam niyo po, yung salitang iyon ay nagpapakita ng pagtanggap niya kay Jesucristo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Wala pong iba na paraan, kundi iyon lang po. At ang sagot ng Panginoong Jesucristo, today, ngayon pa lang. So, ngayon pa lang sa buhay natin ito, ipinapangako na ng Panginoon na tayo ay makakasama niya. Basahin ko po ang Romans chapter 10 verse 9. Sabi doon, sapagkat sa puso ang tao, sapagkat kung ipapahayag sa pamamagitan ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon, na sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. So wala pong ibang kaparaanan ng kaligtasan kundi sa Panginoong Jesucristo lamang. Amen. Ano po ang kailangan natin gawin? Remember our life before in the eyes of God. Ano po ba yung katatayuan at sitwasyon natin ngayon? And if we'll remember, God will remember us. Tinapos na po ng Panginoong Jesucristo nung po siya ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at mabuhay na magmuli, at lagi po tayong inaantay ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Ang gabing pong ito ay isa pong pag-anyaya at pag-imbita na anuman po yung ating pinagdadaanan, anuman po yung sitwasyon sa ating buhay, ay kinakailangan po na palagi po tayong nakatuon sa Kanya. At wala pong ibang sasabihin ang Panginoon kundi, ngayon pa lamang ay isinasama na kita sa aking paraiso. So napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon na if remember Christ, if we acknowledge that we are sinner, if we accept Jesus our Lord and Savior, ay makakaranas po tayo ng kakaibang kapantagan, kapayapaan sa tulong po ng Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Marami na po ako nakita na tao na totoo at tunay na binago ng Panginoon, at isa na po ang iyong lingkod. Purihin po ang Panginoon. This night, remember kung ano po ba yung katatayuan at kalalagayan natin. Accept. Tanggapin po natin na tayo ay makasalanan, na wala po tayong magagawa kung ang Diyos ay hiwalay sa atin, at tanggapin din po natin na ang Diyos lang, si Jesus lang, hindi ang tradisyon, denominasyon, sekta o relihiyon ang makapagbabago ng ating buhay, kundi ang Panginoon lang. Buhay. Salamat po sa inyong lahat.
Maraming salamat po, Pastor Jervin, sa napakagandang mensahe na iyong ihinatid sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Purihin ang Panginoon sa Purihin po ang Panginoon. napakagandang mensahe po. At Amen po. sana po mayroon po tayong natutunan sa aral upang ang lahat ay ang bawat isa ay magkakaroon po ng pag-alala sa Panginoon upang tayo po ay alalahanin din ng ating Panginoon. Sa mga nanonood at nakikinig, ito po ang ating isabuhay na ang ating natutunan, bawat devotion, bawat Bible studies, hindi lang ilagay sa kabilang tainga at lampas sa kabila, kundi isa puso natin at isa isip ang ating mga natutunan, lalo't higit ating isabuhay sa araw-araw nating pamumuhay, ang salita ng Diyos. Dahil ito po ang nagpapatatag sa atin, ito po ang nagbibigay sa atin ng lakas, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa Kanya. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat palagi sa Valley of Praise na hindi po tayo pinabayaan sa gawaing ito. Sila po ay lagi nating naging katuwang sa ating gawaing Sa Diyos po ang spiritual. kapurihan. Purihin ang Panginoon sa buhay ng bawat pastor ng Valley of Praise at sa Valley of Praise family. Yun po, Pastor Jervin, mayroon po tayong ilang prayer request. Sige po. Kanina tumawag po sa akin si Brother Jeff Cuela. Siya po ay maglakbay mula Bicol pabalik ng Maynila. Pinapanalangin niya po ang kanyang safe na pag-travel from Bicol to Maynila. At dalangin ko rin ang lahat na nakikinig, nanonood, na bawat episodes ng devotion ay kanilang subaybayan at sila po ay hindi lang magsubaybay kundi maipamuhay ang mga natutunan, ang kanilang napakinggan at ang Panginoon ay laging maalala sa bawat araw, sa bawat segundo. Dahil ang buhay natin sa mundo ay ano lang po ito. Kumbaga, lilipas lang po ang buhay natin dito sa mundong ito. Kaya, isa sa dalangin ko na ang bawat isa may pagkakaisa para sa gawain na ito. Lalo na po, hindi lingid sa kaalaman or batid ng Panginoon kung ano ang pinagdadaanan ko ngayon namin sa pamilya namin, na ang Panginoon po ay laging mag-comfort sa akin, sa pamilya ko, lalo na sa anak ko, at lalo na po sa mga darating pang pagsubok. Purihin ang Panginoon. Salamat na talagang pinatibay na Panginoon ang pananampalataya ko sa Kanya at ang paglilingkod ko sa Kanya. Salamat. At ipapanalangin din po natin ang grupo ng The Blind Unity, ang paglago, ang pagkakaisa ng bawat isa mananatili. Papanalangin ko rin po ang buong relatives ko, magulang ko, lahat ng pamilya ko, na magliwanag ang kanilang kaisipan at lumawak ang kanilang pag-unawa sa amin at sa akin. Pastor Jervin, pakidala ng aming panalangin. Sige po. Salamat po sa panahon at oras at ang Diyos po ay lagi nakikinig sa ating mga panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, pinupuri namin, Panginoon, ang pagka-Diyos mo sa aming buhay. Niliwalhati ka, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat po, Panginoon, sa panahon na kami ay mahina sapagkat dito namin napapatunayan na kami po, Panginoon, ay malakas. Ang dalangin ko, O Diyos, sa The Blind Unity Official,
na patuloy nga po, Panginoon, bigyan ng pagkakataon at panahon na maihayag ang iyong salita sa pamamagitan ng ganitong platform at sa pangunguna po, Panginoon, ng mga kapatid namin ay naroon, O Diyos, yung pagkakaisa, pagkakaunawaan, higit po sa lahat, yung pag-ibig mo, Panginoon, na aming nararanasan sa bawat araw ng aming buhay. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga nakikinig. Hayaan mo po, O Diyos, na anuman yung aming pinagdadaanan sa aming buhay, ay makita namin, Panginoon, na meron kaming Jesus, meron kaming Kristo na magtatanggol at aagapay sa amin sa pamamagitan po, Panginoon, ng iyong mga salita. Panginoon, ang dalangin ko, O Diyos, na niyakapin mo kami, Panginoon, sa panahon ng kawalan, kahirapan, at Lord, I pray, Panginoon, na hindi man po magkaroon ng katugunan ang bawat katanungan namin, ay sapat na po na meron kaming kasama. Dalangin ko rin po, Panginoon, na sa buhay ng aming kapatid na si Jeff, Lord, we pray for safe travel from Bicol to Manila, Lord, na na-enjoy niya yung travel, and I pray for your divine protection sa buhay niya. Gayon din po, Panginoon, sa buhay at pamilya ni Sister Mary Ann. Lord, I pray, Panginoon, tinataas ko po sila sa inyo na anuman po, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan. Lord God, I pray, Panginoon, for your comfort and deliverance upon their life. In Jesus' mighty name. I also pray, Panginoon, sa buhay niya na patuloy mong gamitin at mataas, maluwalhati ka, Panginoon. Lord, we know na ikaw, Panginoon, ay kasama namin, at hayaan mo po, Panginoon, na maramdaman namin lagi yung pagyakap mo, Panginoon, at pag-iingat mo sa amin. Panginoon, alam po namin na we can never build something without an opposition, but Lord, you are greater in every things, Panginoon, nadadaan pa sa aming buhay, Lord God. Pinapatatag mo lang kami, pinalalakas mo lang kami, at hinahanda mo lang kami for a greater purpose, Lord God. And I declare and I speak the blessing to this platform, the Blind Unity Official, and to every listeners and believers na sumusuporta sa ganitong gawain. I pray, Panginoon, na kayo po, Panginoon, yung maluwalhati sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. At Lord, we pray, Panginoon, also, Lord Jesus, sa mga ganitong gawain na patuloy mong bigyan ng apoy at lakas, Panginoon, upang makapagpatuloy sa buhay. Marami po kami, Panginoon, na alalahanin sa buhay, at alam po namin, Panginoon, na ikaw ay kasama namin sa lahat ng ito. Kaya po, Panginoon, pinapasalamatan ka namin, dinadakila. Lord God, sa iyo ang kaluwalhatian. Lord, I pray for blessing upon blessing for every listeners and viewers. I declare victory and victory, Lord God, and apply the blood of Jesus sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. At Lord, no one will snatch them out of your hand, Lord God. But Lord, as we continue to declare your goodness, you are going to change us, Lord God, from glory to glorify your holy name, O God. Salamat po, Panginoon. Purihin ka sa iyo lahat po, Panginoon, ng kaluwalhatian, pagsamba at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Maraming salamat po, at tayo po ay nakadinig ng banal na salita ng Panginoon. Maraming salamat po sa ginamit niya ng kanyang lingkod, ang hinirang niya si Pastor Jervin upang dalhin ng banal na salita. Thank you po, Pastor, and God bless po sa inyo. God bless din po sa Valley of Praise. Papuri po sa Panginoon, hanggang sa susunod po. Tuloy-tuloy po tayo, at walang po tayong titigil sa pananalangin, pakikinig ng salita ng Diyos hanggat hindi po natin nararanasan ang mga bagay na ipinangako ng Diyos sa ating buhay. Yes. Salamat po. Thank you, Pastor. God bless po Thank sa you ating sa inyong lahat, kay Pastor Ian, kay Pastor Juji, and syempre sa ating nagdala ngayon ng salita ng Diyos sa gabing ito, kay Pastor Jervin Indrix from Valley of Praise. Salamat po. Salamat po. See you po sa next episode ng ating Night Live Devotion. Thank you po. Thank you po. God bless po.
God bless po. Bye-bye. Ayan po mga kapatid, sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay narinig po natin ang katatapos lang na pag-deliver ng Word of God mula kay Pastor Jervin Enriquez sa kanyang paghatid ng banal na mensahe ng ating Panginoon. Tunay nga na kapag naalala natin ang Panginoon, ay maalala rin po tayo ng Panginoon. Marami po ngayon kahit hindi nakaalala sa Panginoon, ay naalala pa rin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon natin ay buhay, ang Panginoon po natin ay dakila at wala po siyang pinipili, wala po siyang kumbaga tinititigan o anuman, lahat po tayo ay equal sa kanyang mga mata. Lahat po tayo ay minahal ng ating Panginoon. Ang gusto lamang ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng pag-submit sa Kanya, lalapit sa kung anuman na ating pagsubok, ating pinagdadaanan, sa Kanya po tayo kakapit at lalapit. Wala na pong iba. At hindi po tayo titingin sa tao, kundi ang ating titignan lamang, ang ating submitan lamang ay ang Panginoon. Dahil ang Panginoon lamang ang nakakabatid at nakapagpatuwid ng mga baluktot, nakapagbatid ng ating puso't isipan. Siya lang po ang dapat nating kapitan. Wala na pong iba, mga kapatid. Lahat po tayo may iba't ibang pinagdadaanan sa buhay. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang nararanasang pagsubok. Ba't ituring po natin ito na ito ay ating tulay para sa ating Panginoon, daan para sa ating kaligtasan. Sa puntong ito, dito muna pansamantalang magtatapos ang episode 35 ng ating Night Live Devotion. Lord willing, magkakasama po tayong muli sa next episode sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Sa ngalan ng aking mga partners ng The Blind Unity Official, ang ating chairman, aking kabiyak, Willie Escoliantes, President Raymark Mendoza, Vice President Jigs Martinez, Secretary Giancarlo Superales, ating inyong abang lingkod na ito, taga-ingat yaman, Auditor Rolando Cantera, at ang ating mga PIO, Brother Vincent at Sister Rachel, Counseling Admin Erwin Domingo, at ang ating Planning Manager, Mark Stanley Galay. Maraming salamat po. Ito po ang makalangit na awitin bago po tayo mag-devotion outro mula sa ating kapatid na si Giancarlo, Pastor Joe. Hindi ko kailangan ang karangyaan kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko ang kapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Ang kalungkutan at kahirapan, minsa'y di ko kayang paglalabanan. Kaya't ako'y
iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Basta naisin ko, magkapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa'yo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako, Jesus. Ito po ang inyong abang lingkod, Admin Lady MZ, ang magsasabing, sa bawat problema at pagsubok sa ating buhay, laban lang dahil ang Diyos ang ating laging katuwang. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Sabihin mo mundo, Diyos ang liwanag na gabay. Mga kapatid, tayo po'y magpapaalam ng pansamantala. At sa puntong ito, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa kanyang banal na salita na nagpuno ng ating puso at isipan. Salita ng Diyos tayo. Naway mananatili sa atin ang kanyang pagpapala at kapayapaan. Maghari nawa sa atin ang kanyang kalooban at may pamumuhay natin ang ating mga natutunan. Bago natin tuluyang tapusin ang ating pagtitipon ngayong gabi, mayroon lamang kaming ilang mahahalagang paalala para po sa inyo. Ang The Blind Unity Devotion, live na mapapanood at mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi. Makiisa sa aming live stream sa The Blind Unity Official YouTube channel. Masusubaybayan nyo rin po ito sa aming The Blind Unity Facebook page. Upang lagi kayong updated sa aming mga bagong content at patuloy tayong konektado, paki-subscribe ang aming YouTube channel at paki-follow ang aming Facebook page. Paki-like and share ang aming mga videos.
Sa ganitong paraan, mas marami pa tayong mga kapatiran sa ating Panginoong Hesus ang ating maabot, ma-inspire, at ma-encourage. Kaya, ano pang hinihintay mo? Halina at sumama sa amin dito. Sama-sama tayong magnilay, maglaan ng oras para sa Panginoon habang mayroon pa tayong panahon. Dito sa ating The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Devotion. Devotion.